Hindi makatulog si Berhel dahil sa madalas at malakas na pagdalahit ng ubo ng lolo Abner niya sa kwarto nito. Marami itong sakit. Sakit sa atay, sa baga, sa puso, mataas ang presyon ng dugo at iba pang karamdamang nakalimutan na niya kung ano ang tawag. 2 buwan na itong nakaratay sa higaan nito. Halos hindi na ito kumikilos dahil hindi nito maiangat ang mga kamay. Pwera na lang kung gusto siyang duruin upang pagalitan o murahin. Tumanda na ng husto ang hitsura nito, gayong 60 taong gulang pa lang ito. Ang mga pagkain ipinapakain niya rito ay tinatanggihan na nito. Halos sabaw na lang ang tinatanggap ng katawan nito. Hindi na rin ito naiinom ang lahat ng gamot na kailangan nito. Bukod sa lolo Abner niya, kasama nila sa bahay ang 2 ampon nito, sina Miguel at Sabrina, na ang mga magulang ay nilamon ng mga aswang. 18 na si Miguel at 16 naman si Sabrina. 10 taon na ang nakararaan mula ng kupkupin ng lolo niya ang mga ito. Napamahal na rin sa kanya ang mga ito. Kapatid na ang turing niya sa mga ito, kahit pa naghihinanakit siya. Sa katotohanan mas tinitingnan ng lolo niya ang 2 kaysa sa kanya, gayong siya ang talagang kadugo nito. Anak nito ang kanyang ina. Malakas pa ito ng ampunin ng 2. Dating leader ito na nagroronda na tumutugoy sa mga aswang sa kanilang probinsya. Respetado ito sa kanilang baryo at pinangingilagan dahil sadyang matapang. Sa pagtugi sa mga aswang, palagi itong nangunguna. Ito ang pumuputol sa ulo ng aswang at nagpaparada ngayon sa baryo. Isa sa mga aswang na napatay nang nagroronda na, ang pinamumunuan nito ang lumapa at pumatay sa mga magulang ni Miguel at Sabrina. Mabait ito sa ibang tao, pero sa mga kamag-anak nito ay hindi. Pinaglilingkuran nito ang ibang tao, kahit itong hindi nito kilala, pero ang pamilya nito at iba pang kamag-anak ay pinagmamalupitan nito. Handa nga itong mamatay sa pagtugi sa mga aswang para lang maprotektahan ang mga kababaryo nila. Masayang nagsasama noon ang mga magulang niya nang pilitin ng lolo Abner niya ang kanyang ina na hiwalayan ng kanyang ama. Naghihinala raw ito na may mga aswang na pinoprotektahan ng kanyang ama. Nakatakas daw ang isang pamilya ng mga aswang noon dahil tinulungan daw ng kanyang ama na malapit sa naturang pamilya. Kung bakit nagkaroon ito ng ganoong suspetsa, hindi niya alam. Itinanggi ng kanyang ama na may pinoprotektahan itong pamilya ng mga aswang pero hindi ito pinakinggan ng lolo Abner niya. Sagad sa buto ang pagkamuhi ng lolo niya sa mga aswang. Mabanggit lang ang salitang aswang ay kumukulo ang dugo nito. Ang misyon nito ay ubusin ng mga aswang. Mga aswang na pumatay sa pinakamamahal na ina nito. Mula noon ay sumumpa na itong hindi titigil hanggang may aswang na gumagala sa lupa. Hanggang isang araw noon, natagpuan na lang ang bangkay ng kanyang ama. Pinagtatataga ito hanggang sa mamatay. Nagkaroon ng usap-usapan sa baryo nila na ang lolo Abner niyang may kinalaman sa pagkamatay nito. Ngunit itinanggi nito iyon. Baka raw aswang din ang pumatay sa kanyang ama. Hindi nagtagal, nagpakamatay sa matinding depresyon ang kanyang ina. Namatayan na ito ng asawa, pero patuloy na minamaltrato at sinasaktan ito ng lolo Abner niya. Kahit na ulila sila ay hindi nagbago ang trato sa kanya ng lolo Abner niya, pati na sa mga kapatid niya. Sinasaktan sila nito kahit walang dahilan. Madalas na hindi sila pinapakain ito kapag may gusto ito na hindi nila nasunod o may batas ito na nasuway nila. Nalagas ang isang ngipin niya sa harapan nang suntukin siya nito noong 10 taong gulang pa lamang siya. Hanggang isang araw lumayas ang 2 nakatatandang kapatid niya dahil hindi na matagalan ang trato ng kanilang lolo. Wala na siyang balita sa mga ito. Hindi niya alam kung patay o buhay pa ang mga ito. Matagal na rin niyang gustong layasan ang lolo niya. Hindi lang siya magkalakas ng loob. Saan siya pupunta? Ni wala siyang kaibigan. Sa piling ng lolo niya, may bahay siyang natitirhan. May lupa siyang sinasaka. May bangka siyang nagagamit sa pangangisda. Ngayong may sakit na ito, at sa tingin niya ay hindi na magtatagal ang buhay, lalo na siyang nawala ng interes na lumayas. Hihintayin na lang niyang malagutan ito ng hininga. Ngunit lumipas ang mga araw na nananatiling buhay ito. Marami nang nagtaka at nagulat dito. Masidhi lang daw talaga si Ruro ang hanggang dito na mabuhay pa. Wala namang duda roon dahil pinipilit pa rin itong kumain kahit isinusuka lang naman ito. Ang isa pa raw dahilan kaya ito nananatiling lumalaban kay kamatayan ay sa paghahangad nitong makapatay pa ng mga aswang. Alam ko kung bakit ayaw mamatay-matay ni Lolo Abner. Sabi sa kanya ni Miguel nang minsang sumama ito sa kanya sa pangingisda sa laut. Huwag mong sasabihin na sinabi ko sa iyo. Tumango siya.
Ayon dito, nasaksihan daw nito ang pagpatay noon ni Lola Omner sa aswang na pumatay sa mga magulang nito. Nakita rin ito ng may maliit na batong itim na lumamas mula sa bituka ng napatay na aswang. Dinampot daw iyon ng Lolo Omner at ibinulsa. Ilang araw daw pagkaraan ng insidenteng iyon ay nakita uli nito na hawak ni Lolo Omner ang batong itim. Nakita nito ng lunukin iyon ni Lolo Omner. Alam daw ni Miguel na ang batong iyon ang dahilan ng pagiging aswang ng taong pumatay sa mga magulang nito. Mula nang mapatay ng aswang ang mga magulang nito, naging mapagtanong at mapagsaliksik na ito tungkol sa mga aswang. Hindi lingid sa kanya na ang ambisyon nito ay sumunod sa yakap ng Lolo Omner niya. Bakit hindi nagiging aswang si Lolo Omner kung ganun? Tanong niya rito. Dahil hindi niya isinasagawa ang isa pang kailangan gawin upang tuloy na siyang maging aswang. Sagot nito. Kapag isinagawa raw ni Lolo Omner ang isa pang kailangan gawin ito, habang nasa katawan nito ang batong itim, ay magiging aswang na rin ito. Alam iyon ng lolo niya. Kaya malakas ang loob nitong lunukin ng batong itim. Alam nito na hindi ito kayang gawing aswang ng batong itim lang. Yung batong itim ang dahilan, kaya hindi mamatay-matay si Lolo Omner. Sabi ni Miguel, bato ng aswang? Ang tawag sa bato. May mga tao raw na nagiging aswang. Hindi dahil namamana nito ang dugo ng magulang na aswang. May mga tao na nagiging aswang dahil lumulunok ng bato ng aswang. Tulad daw ng isang aswang, mamamatay lang si Lolo Abner kapag sinaksak sa puso o pinutol ang ulo. Alam nito iyon kaya nilok nito ang batong itim na pahahabain ng bato ang buhay nito. Hindi lingid sa kanya na may aswang na nabubuhay hanggang sa 150 taon. Hindi basta-basta na igugupo ng sakit ang mga ito. Hindi niya alam kung matatawa o magagalit sa Lolo Abner niya. Buong buhay nito ay inialis sa paglipol sa mga aswang, ngunit nakadepende ito sa gamit ng mga aswang upang madugtungan ang buhay nito. Hindi ba nito alam na nang lunukin nito ang batong iyon ay parang pumanig na rin ito sa mga aswang, na inihaning na nito ang sarili nito sa salot ng mga aswang. Ang sabi nito, ang mga aswang ay dapat na tinatadtad. Hinihimay at kung maaari lang daw ay dapat ilagay sa gilingan ang katawan ng mga ito upang hindi na makapaminsala pa. Tinanong niya si Miguel kung ano pa ang kailangan gawin upang tuluyang maging aswang. Ang isang taong lumunok ng batong itim ng aswang. Painumin mo siya ng dugo ng isang aswang. Sagot nito, kahit isang patak lang, sapat na yun upang maging aswang siya. Nagliwanag ang mukha niya sa narinig. Ilang araw pagkaraang mapag-usapan ni na Berhel at Miguel ang tungkol sa bato ng aswang, isang aswang na napatay ng mga taga-baryo. Walang nakapansin ang kumuha si Berhel ng tumagas na dugo sa naturang aswang. Inihalo niya ang dugong iyon sa mainit na sabaw na ipinahihigop niya sa Lolo Omner niya. Napangis siya ng simulang higupin niyo ng lolo niya. Nakikinikinita na niya kung paano ito parang pinagsakluban ng langit at lupa sa sandaling maging aswang ito. Ayon kay Miguel, magiging aswang ang lolo niya pero sa hitsura lang. Mananatili raw mahina ito at hindi makakatayo. Wala na itong magagawang panganib sa mga tao. Walang problema, sabi niya sa sarili. Ang kailangan lang ay makita ng mga tao ang itsurang aswang nito. Sapat na iyon upang mag-unahan ng mga tao sa pagpatay rito. Sinimot ni Lolo Abner ang sabaw na ibinigay niya rito. Narinig pa niya ang pagdighay nito. Lumabas na siya ng kwarto nito, pero hindi siya lumayo. Sinilip niya ito. Maya-maya pa ay nakita niyang nagbabago ng itsura nito. Nagiging aswang na ito. Humaba ang mga braso at binti nito. Tinubuan ng makapal na balahibo ang mga braso nito. Humaba at tumulis ang mga hauko nito hanggang sa may umusling mga pangil sa bibig nito. Dumarang ito sa matinding sakit habang nagpapalit ng anyo. Wala raw kasing sakit para sa mga aswang tuwing magpapalit ng anyo ang mga ito. Ang pakiramdam daw ng mga ito ay parang may humahatak at pumipilipit sa mga buto ng mga ito. Nawawala lang ang sakit kapag ganap nang naging aswang ang mga ito. Lumabas siya ng bahay. Tatawag siya ng mga tao at sasabihin niyang may aswang sa kubo nila. Ang makitang numugulong palayo sa katawan, ang lolo Abner niya. Ang makitang natatatad ang katawan.